Nag-stretching ng katawan si Isabela bago humugot ng malalim na hininga. Nakatingin siya sa harang ng balkonahe mula sa kinaroroonan na silid. Handa na siyang gawin ang trabaho niya bilang professional stunt double actress. Siya ang gumagawa ng mga action scene ng bidang babae sa isang teleserye. Action! Yun ang hudyat na hinihintay ni Isabela para banggain ang harang. Peke yun na nagmukhang karugtong ng totoong harang sa balkonahe. Nasira ang harang at diretso siyang nahulog sa ibaba. Sinalo ng patong-patong na karton at foam sa sahig ang katawan niya. Cut! Puto ng direktor sa eksena. Umalis sa patong-patong na karton si Isabela at nagtungo sa tent na nagsisilbing dressing room nila. Nagmamadali siyang nagpalit ng damit para sa susunod na eksena. Sinuot niya ang costume ng bidang babae bilang mask lady. Pagkatapos, isang eksena naman ng kinunan kung saan kalaban niya ang bidang lalaki. Na-corner siya ng male lead tulad ng nakasulat sa script bago nito sabihin ang linya. Nagkakamali ka ng binangga, mask lady. Hindi mo matatalo ang kagaya ko. Isa ka lang peste na dapat puksain. Ngayon, malalaman ko ng tinatago mong sekreto sa likod ng maskarang yan. Inalis ng male lead ang telang tumatakip sa mukha niya at napalitan ng gulat na ekspresyon ang mukha ng bidang lalaki. Sweetheart? Kasunod na yon ay pagputol sa eksena. Cut! Good job for the both of you. Napakahusay nyo. Ang ganda ng eksena nyong dalawa. Masayang sabi ng direktor habang pumapalakpak pa ito. Maraming salamat, Direk. Mapagpakumbabang sagot ni Isabela. Ano ang eksena ang sunod na kukunan, Direk? May TV casting pa ako this afternoon. Kailangan kong pumunta ron para sa iba kong proyekto. May pagkainip na tanong ni Regine, ang bidang lalaki sa teleserye. Superstar ito at mahalaga ang bawat oras ng lalaki. Pack up na muna tayo, Regine. Wala kasi si Akiko ngayon. Mga sinyo sana ang kukunan natin pero may iba siyang lakad. Sagot ng direktor tukoy sa leading lady ni Regine. Sa susunod, pagsabihan mo yung actress mo. Kung hindi niya kayang gampanan ng trabaho, mag-withdraw na siya sa proyekto at palitan ng bago. Hindi natin kailangan mag-adjust kapag wala siya. Natatagalan ang shoot dahil sa katamaran niya. Nag-aalinlangan kasi akong pagsabihan si Akiko, Regine. Alam mo naman na pamilya niyang may-ari ng TV station kung saan pinapalabas ang teleserye at parents niya mismo ang producer natin. Sayang naman kung mapapatigil ang serye dahil sa reklamo ko. Wala akong laban sa kanila. Narito naman si Isabela para gawin ang eksena kapag wala si Akiko. Patok naman sa mga viewers ang pagiging mask lady niya eh. It's not my problem, Direk. It's either pagsabihan mong actress na yun o mawawalan ka ng sikat na aktor. Huwag mong kalilimutan na malaki ang tulong ng kasikatan ko para maging matagumpay ang seryeng to. It's your choice, Director Luwasan. Mamili ka na lang sa aming dalawa. Hindi nakasagot ang direktor dahil may punto ang sinasabi ni Regine. Nanahimik na lang ito hanggang umalis ang lalaki. Nagpaalam na rin si Isabela para umuwi. Tatawagan na lang siya kapag may eksena siyang gagawin para sa bidang babae. Habang naghihintay ng taxi, isang itim na kotse ang tumigil sa harapan ni Isabela. Pamilyar ang kotse sa kanya, kaya sumakay siya roon kahit hindi pa niya nakikita kung sino ang driver. Sigurado naman siya na si Lennon Madigan ang nagmamaneho niyon. Ito ang kababata at best friend ng namayapa niyang kapatid. Wala ka bang injury ngayong araw, Isabela? Sabihin mo agad para madala kita sa ospital. Tanong nito bago pa andarin ang kotse. Wala akong injury. Mababa lang naman ang binagsakan ko kanina. Ihatid mo na lang ako sa bahay ni Attorney Jugstan. Kailangan kong i-follow up ang kaso ni Kuya Miko. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Walang gana niyang sagot. Itigil mo na ang pagpunta sa abogadong yun, Isabela. Baka mapahama ka lang. Tanggapin na lang natin ang nangyari kay Miko. Uminit ang ulo ni Isabela sa sinabing yun ni Lennon. Galit siyang bumaling dito habang kalmado itong nagmamaneho. Naririnig mo ba sinasabi mo, Lennon? Ikaw ang best friend ni Kuya. Simula pagkabata ay magkasama na kayo. Kilala mo siya at dapat alam mo na hindi niya kayang magpakamatay. Sarado na ang kaso ni Miko. Wala na tayong magagawa ron at hindi ka rin matutulungan ni Attorney Jugstan. Piniparaan ka lang ng matandang yun at pinapaasa na kaya niyang buksan ulit ang kaso ni Miko. Huwag kang maniwala sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo ako mapipigilan, Lennon. Hindi ako titigil kahit umabot ng taon ng paghahanap ko ng hustisya para kay Kuya Miko. Buwang loob niyang sabi. Nagtaka si Isabela nang itigil ni Lennon ang sasakyan sa gilid ng kasada. Huminga ito ng malalim bago tumingin sa kanya.
Mabilis naman siyang umiwas ng tingin dahil naiilang siya kapag seryoso si Lennon. Matagal na niyang kilala si Lennon, pero nagiging estranghero ito sa kanya kapag seryoso. Mas gusto niya ang pagiging jolly nito na madalas niyang makita sa lalaki. Kung mapapatunayan mong pinatay si Miko at nalaman mo kung sino ang salarin, anong gagawin mo? Ipapakulong ko siya. Gigil niyang sagot habang nakatingin sa unahan ng sasakyan. Kaya mo ba? Kakayanin ko, Lennon, para sa kapatid ko. Kumpiyansa niyang sagot. Walang patutunguhan ang ginagawa mo, Isabela. Mapapahama ka lang. Ituon mo na lang ang atensyon sa trabaho. Saad ni Lennon bago muling paandarin ng sasakyan. Hindi na nakipagtalo si Isabela kay Lennon. Buo ang loob niya sa ginagawa at sisiguraduhin niyang babagsak sa kulungan ang pumatay sa kapatid niya. Inihatid ni Lennon si Isabela sa tinutuluyan nitong apartment. Hindi niya pinakinggan ang reklamo nito nang hindi niya ihatid sa bahay ni Atty. Juxtan. Binaliwala niya ang malakas nitong pagsara ng pintuan ng kotse. Tahimik siyang umalis at nagtungo sa kinaroroonan ng personal assistant ni Miko. Delikado para kay Isabela ang kasong yon, lalo na't malaking pangalan ang sangkot sa pagkamatay ni Miko. Iniiwasan niya itong mapahamak, pero matigas ang ulo ni Isabela at hindi nakikinig sa kanya. Maliit na eskinita ang binaybay ni Lennon. Tumigil siya sa tapat ng maliit na bahay bago kumatok sa pinto. Isang payat na lalaki ang sumilip mula sa maliit na siwang ng pinto. Maputla ito at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong nito habang sumisinghot-singhot pa. Nang mamukhaan ni Lennon ang lalaking pakay niya, tinulak niya ang pinto at walang paalam na pumasok sa bahay nito. Lintik naman oh! Sino ka ba ha? Bakit narito ka sa bahay ko? Sigaw nito sa kanya. Sinara niya ang pinto bago hinila ang lalaki. Sapilitan niya itong pinaupo sa lumang sofa sa salas. Mabilis naman itong nilikom ang sachet ng droga sa mesa. Binaliwala yun ni Lennon kahit pwede itong makulong sa ginagawa. Pero hindi yun ang sadya niya sa lalaki. Ikaw si Tirso Kalimbag, tama ba? Ang dating personal assistant ni Miko Ramos. Mas namutla ang dati ng maputlang mukha ng lalaking sa tanong niya. Umiwas ito ng tingin sa kanya bago sumagot. Ako nga. Kung tatanungin mo rin ang tungkol sa pagkamatay ni Miko, wala akong alam. Makakaalis ka na. Hindi yan ang itatanong ko. Ano bang itatanong mo? Bilisan mo dahil inaabala mo ako. Sino kasama ni Miko bago nangyaring pagkahulog niya sa rooftop ng isang gusali? Polis ka ba? Ilang beses niyo nang tinatanong sa akin yan lahat at ilang beses ko rin bang sasabihin na si Akiko Medina ang huling kasama niya. May date sila ng gabing yun bago namatay si Miko. Malinaw rin ang statement ni Akiko na breakup nila ang dahilan kaya nagpakamatay si Miko. Sarado na ang kaso. Bakit tanong ka pa ng tanong? Iritado nitong sagot. Sapat na ang narinig ko. Salamat sa pagsagot. Dumayo si Lennon at nagtungo sa pintuan. Pero muli siyang bumaling kay Tirso bago lumabas. Darating ang mga pulis dito. Kung ayaw mong mahuli sa paggamit ng bawal na gamot, umalis ka na at magtago. Banta niya bago lumabas ng bahay nito. Hindi tuluyang umalis si Lennon. Inabangan niyang lumabas si Tirso dahil yun talaga ang plano niya. Tinakot niya lang ito para dalhin siya sa taong nag-uutos dito. Hindi naman siya nabigo nang lumabas ng bahay si Tirso at nagmamadaling umalis. Sinundan niya ito hanggang makita kung saan ito pumunta. Tama ang hinala ko. May kinalaman ka rin sa nangyari kay Miko. Bulong niya sa sarili nang makita si Atty. Juxtan sa bahay na pinuntahan ni Tirso. Buong linggo naman niyang sinubaybayan ng kilos ni Atty. Juxtan bago nakumpirma kung sino pa ang kasabwat nito. Mabibigyan na kita ng hustisya, Miko. At mapoprotektahan ko pa si Isabela. Maghintay ka lang, Regine Lauricio. Hihimas ka rin ng rehas na bakal. Bulong niya bago nilisan ng lugar. Samantala, magkausap si Atty. Juxtan at Regine sa isang liblib na lugar kung saan sila nakita. Walang kaalam-alamang dalawa na nakita sila ni Lennon. Problema na naman, attorney. Kailan mo matatapos ang problema tungkol kay Miko? 6 na buwan na siyang patay, pero hanggang ngayon ginugulo pa rin niya ako. Galit na sabi ni Regine. Wala na tayong problema sa mga polis, Regine. Binasura na nila ang kaso, pero hindi pa rin tumatigil ang kapatid ni Miko. Ayon pa kay Tirso, isang lalaki ang pumunta sa bahay niya. Ang hinala ko ay nakakuha ng bagong kakampi si Isabela dahil binabaliwala ako ang mga tawag niya. Di turuan mo ng leksyon ng stunt woman na yun para magtanda.
Kung nagawa nating pabagsakin ang kasikatan ni Miko, magagawa rin natin sa kanya. Hindi siya magpapabagsak sa karerang pinaghirapan kong makuha. Sige, ako nang gagawa ng paraan tungkol sa bagay na yan. Aalis na sana si Regine nang may naalala itong sabihin kay Attorney Jugstan. Siya nga pala, Attorney. Turuan mo rin ng leksyon si Tirso. Masyado siyang gahaman sa pera para suportahan ang bisyo niya. Mas mabuti kung patahimikin mo na rin siya, okay? Maliwanag, Regine. Hindi mo na makikita si Tirso sa mga susunod na araw. Saad ni Attorney Jugstan bago nagpalitan ng makahulugang ngiti ang dalawa sa isa't isa. Isang magandang umaga ang sumalubong kay Isabela nang matanggap niya ang magandang balita mula kay Attorney Jugstan. Katatapos lang niyang kumain ng agahan nang tumawag ito sa kanya at sinabing kailangan nilang magkita para personal na pag-usapan ng ilang bagay tungkol sa kaso ng kapatid niya. Sige po, Attorney. Pupunta po ako. Maraming salamat po at mabubuksan na ulit ang kaso ni Kuya Miko. Masaya niyang sabi na nasa kabilang linya. Walang anuman, Miss Ramos. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Magkita na lang tayo mamaya. Huwag kang mahuhuli sa binigay kong oras. Yun lang ang free time ko ngayong araw. Okay po, Attorney. Aagahan ko na lang po ang pag-alis dito para hindi ako maipit sa traffic. Sige, mag-iingat ka. Nagmamadaling kumilos si Isabela pagkatapos ng pag-uusap nila ni Attorney Jugstan. Maaga pa lang ay nagtungo na siya sa sinabi nitong lugar. Nagtaka naman siya nang tumigil ang taxi sa tapat ng lumang gusali. Tinawagan niya ulit si Attorney Jugstan para kumpirmahin kung tama ang lugar na pinuntahan niya. Kaagad naman itong sumagot na parang hinihintay talaga ang tawag niya. Attorney, narito na po ako sa sinabi mong lugar. Kaya lang, parang luma na po ang gusali. Ito po ba talaga ang bago mong opisina? Tama ang pinuntahan mo, Miss Ramos. Kabibili ko lamang sa gusali na yan at hindi pa sumasailalim sa renovation. Pagpasensyahan mo na kung medyo marumi pa. Ayos lang po, Attorney. Anong floor po ba ang opisina mo? Hintayin mo na lang ako sa loob. Pupuntahan na lang kita. Saad nito bago patayin ang tawag. Walang pag-aalinlang ang pumasok si Isabela sa loob ng gusali. Tahimik ang loob at medyo may kadiliman. Tanging liwanag mula sa labas ang nagsisilbing ilaw roon. Ang creepy naman ng taste ni Attorney Jugstan. Bakit ito ang napili niyang opisina? Masyadong malayo at luma ang gusali. Hindi magtatagal ay maguguho na rin to. Sayang lang ang pinabili niya rito. Bulong niya habang pinagmamasdan ng paligid. Nabaling ang atensyon niya nang marinig ang palapit na yabag. Marahan yun at nagmula sa madilim na parte ng gusali. Attorney, ikaw ba yan? Wala siyang narinig na sagot, pero natagdagan ang palapit na tunog sa direksyon niya. Kinabahan siya nang tumama sa liwanag ang mukha ng hindi pamilyar na lalaki. Tumakbo agad siya palabas ng gusali. Pero may humarang sa kanya at nahawakan ng braso niya. Bitiwan mo ako! Sinipa niya ang lalaki, pero masyado itong malaki para maapektuhan sa sipa niya. Sinuntok niya ito at siniko, pero mukhang matigas talaga ang katawan nito. Tinawanan lang siya ng lalaki bago sinampad. Pinilig niya ang ulo ng bahagyang mahilo, pero nagpumiglas pa rin siya para pakawalan nito. Hindi pa rin siya binibitiwan ng lalaki, kaya kinagat niya ang kamay nito. Aray! Gusto mo talagang masaktan, ha? Sigaw ng lalaki. Hinila nito ang buhok ni Isabela at malakas na itinulak sa sahig. Pasalampak siyang natumba. Hindi na siya nakabangon nang apakan nito ang tiyan niya. Impit siyang dumaing nang idiniin nito ang paa roon. Diyan ka lang, miss. Ilang oras ka lang magtitiis at wala ka nang mararamdamang sakit. Sandali lang to. 6 lang kami, oh. Tumatawang sabi ng lalaki. Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Mahalaga pa ba yun? Mas mahalaga yung gagawin namin sa'yo. Hubaran nyo na yan at simulan ng nakakasabik na palabas. Kailangan laspag ang katawan niya bago natin patayin para walang maghinala na sinadyang pagpatay sa kanya. Buisit ka! Pakawalan mo ako! Patuloy siyang nagpumiglas pero wala siyang laban sa mga ito. Bukod sa bilang, malalaki rin ang katawan ng mga lalaki na hindi niya kayang pabagsakin. Hindi sapat ang mga pinag-aralan niya bilang stunt woman para matalo ang mga ito. Uubarin na sana ng lalaki ang damit niya nang marinig nila ang humaharurot na motorsiklo. Diretso yung pumasok sa gusali na nagpataranta sa grupo. Inararo nito ang mga lalaki kaya nabaling doon ang atensyon ng mga to. Gumapang naman si Isabela para lumabas ng gusali pero napansin pa rin siya ng isang lalaki. Hinila nito ang mga paa niya kaya sinipa niya ito.
Nabitiwan siya ng lalaki. Mabilis siyang tumayo pero humugot ito ng baril at itinutok sa kanya. Hindi ka makakalis ng buhay rito. Sigaw nito sa kanya. Natigilan si Isabela nang kalabitin nito ang gatilyo ng baril. Kasabay niyon ay ang pwersang humila sa kanya para umiwas. Niyakap siya ng nakahelmet na lalaki bago sila gumulong sa sahig, kasunod ng pagsalpok ng motorsiklo sa pader. Call the police. Utos ng lalaki naka-helmet at mabilis na bumangon. Hinarap ng lalaki ang anim. Nasaksihan niya ang totoong action scene na nakikita lang niya sa mga pelikula. Walang script sa kilos ng lalaki at nakakahanga ang galing nito sa pakikipaglaban. Naagaw nito ang baril ng kalaban at hinagi sa malayo. Hindi na nito kailangang gamitin ang baril para matalo ang mga lalaki. Sapat na ang lakas nito para pabagsakin ang anim. Namangha si Isabela rito at nakalimutan ang inutos nito sa kanya. Isabela, did you call the police? Pukaw nito sa atensyon niya. Saka pa lamang siya kumilos para tumawag ng mga pulis. Pero natigilan din siya nang mapagtantong kilala siya ng lalaki. Kilala mo ako? Gulat niyang tanong. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre kilala kita mula pagkabata hanggang ngayon 25 ka na. Pinipilit niyang kilalanin ang boses ng lalaki nang alisin nito ang suot na helmet. Namilog ang mga mata niya nang makilala ito. Leonon, paano mo nalaman na narito ako? Bakit marunong ka makipaglaban? Papasok ka rin ba bilang stunt actor? Sunod-sunod niyang tanong. Pinatumbang muna ulit ni Lennon ang kalaban bago sagutin ng dalaga. Pupunta sana ako sa bahay mo pero nakita kitang sumakay ng taxi kaya sinundan kita. Nag-aral ako ng martial arts kaya marunong ako makipaglaban at hindi ako papasok bilang stunt actor. Nasagot ko na ba lahat ng tanong mo? Kung oo, tumawag ka na ng mga pulis para ipadampot ang mga to. Hindi pa rin makapaniwala si Isabela na si Lennon ang nasaksihan niyang makipaglaban kanina. Ngayon lang niya nalaman na may talent pala itong maging action star. Isabela, huwag ka matulala riyan. Tawagan mo ng mga pulis at hindi ko dala ang phone ko. Muling pukaw ni Lennon sa atensyon niya. Umiwas siya ng tingin kay Lennon bago tawagan ng mga pulis. Hindi rin nagtagal ay rumisponde rin ang mga ito at dinampot ang mga lalaki. Nagsampa sila ng formal complaint laban sa anim. Ang nakikitang dahilan sa pagtatangka sa kanya ay impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Ididiin pa sana niya ang pangalan ni Atty. Jugstan na may kinalaman sa nangyari. Pero pinigilan siya ni Lennon. Inihatid na lang siya nito pa uwi. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman si Atty. Jugstan sa nangyari. Siya lang ang nagturo sa akin ng lugar na yon. Reklamo niya kay Lennon nang makarating sila sa bahay niya. Walang matibay na ebidensya ang magtuturo sa abogadong yun. Isa pa matalinong isang yun. Makakaya niyang lusutan ng kaso. Maghintay ka lang at magbabayad din siya sa mga kasalanan niya. Paano? Sinong gagawa nun? Magtiwala ka lang sa akin at sumunod sa mga sasabihin ko. Huwag mo nang sasagutin ang tawag mula kay Atty. Jugstan. At mag-focus ka lang sa trabaho mo. Ako nang bahala sa ibang bagay. Napansin ni Isabela na bahagyang umuwi si Lennon nang hawakan nito ang tagiliran nito. Ayos ka lang ba, Lennon? Sinisilip niya kung ano ang meron doon. Pero umiwas ang binata at inayos pa ang pagkakasuot sa leather jacket nito. Oo, ayos lang ako. Aalis na ako. Tandaan mo mga bilin ko. Sagot nito bago lumabas ng bahay niya. Nakatingin lang si Isabela sa pintuan nang umalis si Lennon. Pero maya-maya ay isang ngiti ang sumilay sa labi niya. Ang astig niya kanina. Para siyang secret agent sa mga movie. Bagay sa kanya maging action star. Gwapo na, magaling pa. At ako ang leading lady niya. Saad niya sa sarili habang binabalikan ang mga eksenang nasaksihan niya kanina. Ngunit nawala ang ngiti niya at nagpakawala siya ng buntong hininga. Habang tumatagal, lalo ako nalulunod sa nararamdaman ko sa iyo, Lennon. Kailan mo kaya ako titingnan na hindi kapatid ang turing mo sa akin? Sabi niya na tanging siya rin lamang ang nakaririnig. Nang sumunod na araw, bumalik na sa trabaho si Isabela. Kasalukuyan siyang nagre-rehearse sa bagong stunt na gagawin niya para kay Akiko nang lumapit ang actress sa kanya. Nagulat siya nang bigla siya nitong sampalin. Wala kang utang na loob, Isabela. Pagkatapos kitang bigyan ng trabaho, ito pang isusukli mo sa akin? Nasaan ang konsensya mo? Galit nitong sabi na halos maiyak na. Pinagtitingin na naman sila ng mga crew at ang iba ay kinukunan pa sila ng video. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Akiko. Pwede mo bang sabihin kung anong nangyayari?
Naguguluhan niyang tanong. Hindi mo alam? O nagmamaang-maangan ka lang? Hindi ka artista, Isabela. Kadobo lang kita at huwag mong hahangarin na maging artista. Hinding-hindi mangyayari yun kahit siraan mo pa ako sa social media. Mas marami ang mga taong sumusuporta sa akin kaysa sa'yo. Kaya humanda ka sa ganti ng fans ko. Banta nito bago siya talikuran. Nitong-lito naman si Isabela kung anong dahilan ng ikinagagalit ni Akiko sa kanya. Aminado naman siya na si Akiko ang kumuha sa kanya para maging kadobol nito. Pero wala siyang interes sa pag-aartista tulad ng sinasabi nito. Sa kanilang magkapatid, si Miko talaga ang gustong pumasok sa showbiz. Pareho silang stunt actor ng kuya Miko niya at hindi nito pinakawala ng pagkakataon nang may nag-offer dito ng isang proyekto sa telebisyon. Kaagad umingay ang pangalan ng kuya niya sa proyektong yun. Pero kasunod niyon ay ang kamatayan nito. Nang mawala si Miko, sumigat naman ang pangalan ni Regine bilang bagong superstar ng bansa. I'm sorry, Isabela, pero tinatanggal ka na ni Akiko bilang double actress niya. Paumanhin ni Director Alwasan paglapit sa kanya. Bakit naman po biglaan, Direk? Maayos naman po ang trabaho ko at ginagawa kong lahat para maging maganda at makatotohanan ng mga eksena. Wala akong alam sa sinasabi ni Akiko. Sagot niya na halos nagmamakaawa na. Yun ang trabahong bumubuhay sa kanya at sa mga magulang niyang nasa probinsya. Kung mawawalan siya ng trabaho, wala na ring susuporta sa mga ito. Wala akong magagawa sa bagay na to, Isabela. Kalat na kalat sa social media ang pagganap mo bilang double actress ni Akiko. Sa totoo lang, marami ang humanga sa'yo. Pero mas marami rin ang nagalit. Malaki ang fanbase ni Akiko at hindi nila nagustuhan na sinasapawan mo ang idolo mo. Direk, paano ko naman gagawin yun? Hindi naman po ako gumagamit ng cellphone sa trabaho. Wala akong alam sa pagkalat ng larawan ko bilang double actress ni Akiko. Naniniwala ako sa iyo, Isabela, pero hindi mo mapapaniwala ang mga galit na fans ni Akiko. Wala rin akong idea kung paano kumalat yun, pero mag-iingat ka na lang, lalo na kung nasa labas ka. Paalala nito bago siya talikuran. Nanlulumo at nangingilid ang luha ni Isabela nang umalis sa set ng teleserye. Bitbit niya ang mga gamit habang naghihintay ng taxi nang bigla siyang buhusan ng chocolate drink ng isang dumadaan na babae. Dapat lang sa'yo yan, ambisyosa. Hindi mo matatalo ang Queen Akiko namin. Galit nitong sabi. Binato pa siya nito nang lalagyan ng inumin. Ipagtatanggol sana niya ang sarili sa bintang nito, pero dumaan ang grupo ng mga kabataan. Itinutok na mga ito ang cellphone sa kanya habang nagtatawanan. May naghagis pa sa kanya ng choco chips mula sa grupo. Human chocolate chips na filingera. Saan ng isang teenager bago nagtawanan ng mga ito? Dumami ang tao sa paligid ni Isabela. Walang pakialam ang mga tagahangan ni Akiko kahit nasa public place sila. Ang mahalaga sa mga ito ay gantihan siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Nagmamadali siyang sumakay sa tumigil na taxi at doon niya pinakawalan ang luhang pinipigilan. Matitiis niya ang pisikal na sakit, pero hindi ang emosyonal. Mahina ang emosyon niya lalo na kapag naaalala ang nangyaring pambubuli sa kanya noon. Tumatatak sa puso niya ang mga negatibong salita mula sa mga ito. Pinilit niyang labanan ang nararamdaman, pero simula pa lang pala yun. Ilang araw lang ang lumipas matapos kumalat ang mga larawan niya bilang mask lady. Ay kumalat naman ang lasing na larawan ni Regine habang nakaupo sa kandungan nito ang isang babae at hinahalikan to. Hindi nakikita ang mukha ng babae, pero sinasabi sa caption na inaakit niya si Regine. Para tulungan siya nitong bumalik sa serye at tuluyang palitan si Akiko bilang leading lady. Hindi ako yan. Bakit niyo ba sinisira ang pagkatao ko? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Mahina niyang sabi habang umiiyak. Nagkukulong na lang si Isabela sa silid niya at hindi na siya makalabas ng bahay. Bawat lugar na puntahan niya ay may fan si Akiko na nagagalit sa kanya. May natatanggap na rin siyang death threat sa mga social media account niya. May nag-iwan pa ng patay na hayop sa pintuan ng apartment niya. May kalakip na sulat yon na ganoon daw ang mangyayari sa kanya kapag nagsumbong siya sa mga pulis. Tigilan niyo na ako, please! Sigaw niya. Isabela, nariyan ka ba? Buksan mo pinto. Hindi siya natinag sa pagkakaupo sa gilid ng kama kahit narinig niya ang boses ni Lennon sa labas ng silid niya. Nakabalot siya ng kumot habang umiiyak. Pakiramdam niya ay kumot lang ang kakampi niya ngayon. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto kasunod ng pagliwanag sa silid niya.
Narinig niya ang nagmamadaling paglapit ni Lennon sa kanya. Mas lalo siyang napaiyak nang yakapin siya nito. Naalala niya si Nico dahil ito lagi ang nagtatanggol sa kanya kapag inaapi siya. Kahit wala si Nico, nararamdaman naman niya na may kakampi siya sa katauhan ni Lennon. Lennon? Hindi niya maituloy ang sasabihin sa dami ng salitang gustong lumabas sa bibig niya. Gusto niyang magsumbong, pero tanging pangalan nito ang nasambit niya. Narito lang ako, Isabela. Hindi kita pababayaan. Bulong nito sa kanya. Marahan nitong hinahaplos ang likod niya habang yakap siya. Wala siyang ideya kung gaano siya katagal umiiyak sa dibdib ni Lennon. Naramdaman na lang niya ang pagbigat ng talukap ng mga mata niya. Poprotektahan kita, Isabela. Narinig niyang sabi ni Lennon bago siya tuluyang nakatulog. Habang natutulog si Isabela, ipinagluto ito ni Lennon ng makakain. Pero maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Fortress Headquarters. Isa siyang agent at kababalik lang niya sa trabaho mula sa 2 linggong bakasyon. Pero umalis siya sa opisina nang hindi nagpapaalam. Nag-alala siya kay Isabela nang makita ang kumakalat nitong larawan sa social media na may halong pagbabanta. Huminga muna siya ng malalim bago sagutin ang tawag. Hinanda na niya ang sarili sa sermon ni Captain Pigeon. Agent Squirrel, first warning. Maikli nitong sabi. Alam ni Lennon kung anong ibig sabihin ni Captain Ava. Nasa kalagitnaan sila ng misyon para bigyan ng assistance ang grupo ni Captain Evo nang umalis siya. Pinagkatiwala niya ang trabaho sa baguhan nilang miyembro nang walang pahintulot mula sa kapitan ng Spy Division. Noted, Captain. Avoid the second warning, Agent Squirrel, or you'll meet Lady Sia Gibson. Wala siya sa mood ngayon at hindi makabubuti sa'yo kung mapupunta ka sa opisina niya. Baka hindi maging maganda ang kahahantungan mo. Hindi ka na ba nadala nun sa muntikan ng kapabayaan ni Agent Dolphin? Iniwan niya ang trabaho niya noon na muntik niya nang ikapahamak. Pero bakit ginawa mo rin? Ang tinutukoy ni Captain Eva ay noong nasa kalagitnaan sila ng misyon para tugisin si Don Dallimore na nagkataon na ama ni Atalia na asawa na ngayon ni Agent Dolphin. Dahil kay Atalia na nasa panganib noon, ay iniwan ni Agent Dolphin ng computer monitor na nagsisilbing mata at bantay ni na Captain Evo para malocate ang mga kalaban. Tatandaan ko lahat ng sinabi niyo, Captain. Pasensya na ulit sa nangyari, hindi na mauulit. Pagkatapos ng ilang mga paalala mula kay Eva, pinutol na rin ito ang tawag. Pinagpatuloy naman ni Lennon ang pagluluto para kay Isabela bago bumalik sa silid ng dalaga. Awang-awa siya sa itsura nito. Hindi niya maiwasang magalit sa mga taong nasa likod ng mga nararanasan nito ngayon. Parang awa niyo na. Tigilan niyo na ako. Sigaw ni Isabela habang nakapikit. Naglanda sa mga luha nito sa pisngi at nagpabaling-baling ang ulo sa pagkakahiga. Umupo si Lennon sa gilid ng kama ni Isabela. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Walang masamang mangyayari sa iyo, Isabela. Narito lang ako. Bahagyang kumalma si Isabela, pero nanatili ang kunot sa noon nito. Mahigpitin ang hawak nito sa kamay niya. Hindi siya umalis sa tabi ng dalaga habang natutulog to. Nakaupo lang siya sa tabi nito hanggang magising ito. Lennon? Bakit narito ka pa? Anong oras na? Pasado 6:00 na ng hapon. Nagugutom ka ba? Nagluto ako. Iinit ko na lang dahil kanina pa yun. Talaga? Kailan ka pa natuto magluto? Sa pagkakatanda ko, ako ang palagi niyong inuutusan magluto ni Kuya kapag pumupunta ka sa kondo niya noon. Nakangiti nitong sabi, pero hindi yun umabot sa mga mata nito. Halata pa rin sa mukha ni Isabela ang dinadalang problema ngayon. Siguro iniiwasan nitong pag-usapan ng tungkol doon kaya pilit nitong nililihis ang paksa. Masarap kasi ang mga luto mo at gustong-gusto ko yun. Napilitan lang naman ako magluto nung nasa trabaho ako. Wala kasi magluluto para sa akin. Ayun, natuto naman ako. Good for you. Ano bang niluto mo? Porridge ala Lennon. My specialty. Nakangiti niyang sagot habang tumataas baba pa ang mga kilay. Natawa naman si Isabela. Mas napangiti si Lennon nang makitang hindi ito napipilitang tumawa. Kaya mo bang tumayo o bubuhatin pa kita? Piggyback ride? Muling tanong ni Lennon. Nakangiting tumango si Isabela bago nito inangat ang 2 kamay. Hinawakan ni Lennon at marahan itong hinila para ibangon. Umupo siya sa unahan ni Isabela bago ito sumakay sa likuran niya. Ready? Game. Sigaw ni Isabela bago ito yumakap sa kanya. Ngumiti si Lennon bago tumayo. Tumakbo siya palabas ng silid patungo sa kusina.
Umikot pa siya sa salas bago ibaba si Isabela. Ganoon ang lagi nilang ginagawa ni Nico noon kapag tinatamad itong maglakad. Kahit palagi nilang inuutusan si Isabela, sinisiguro naman nila na lagi itong masaya. Naalala ko tuloy si Kuya Miko. Ang bilis niyang mapagod kapag pinapasa niya ako noon. Palagi siyang nagrereklamo na ang bigat ko raw. Saad ni Isabela habang nakatuon ang tingin nito sa mangkok ng porridge. Yun ang dahilan kaya napilitan siyang sumama sa akin na mag-gym. Ayaw mo raw kasing mag-diet kaya siya na lang ang mag-a-adjust para sa'yo. Pinilit niyo rin ako mag-gym dahil ayaw niyang maiwan ako sa bahay. Dahil doon naging fan kami ni Kuya Miko ng mga stunt actors na nag-e-ensayo sa gym. Sinubukan lang namin mag-aral ng stunts, pero mamahalin pala namin ng trabahong yun. Siguro kung hindi kami pumasok sa pagiging stunt actors, kompleto pa rin tayong tatlo ngayon. Kasama pa sana natin si Kuya Miko. Napansin ni Lennon ang lungkot sa boses ni Isabela, kaya inilihis na niya ang usapan. Lalamig ang porridge natin, kumain na tayo. O-order na lang ako ng pagkain para sa hapunan natin mamaya. Saad niya rito. Marahang tumango si Isabela bago ito nagsimulang kumain. Sinabayan naman ito ni Lennon at nang matapos sila ay nag-order na rin siya ng pagkain para sa hapunan. Pasensya na Lennon, hindi kita maipagluto. Hindi kasi ako makalabas ng bahay kaya wala pa akong grocery ngayon. Ayos lang yun. Sasamahan na lang kita sa grocery store bukas. Dito na ako magpapalipas ng gabi para maaga tayo at hindi abutan ng traffic sa daan. Yumuko si Isabela at pinaglaruan nito ang mga daliri. Halata ang kaba sa itsura nito ngayon. Hinawakan ni Lennon ang kamay nito at marahang pinisil yon. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Nakangiti niyang sabi para alisin ang pangamba sa dibdib nito. Napanatag naman si Lennon nang umiti si Isabela. Pagkatapos ng kanilang hapunan, nag-movie marathon sila sa salas. 3 pelikula nang natatapos nila. Nakahilig na rin si Isabela sa balikat ni Lennon at halatang inaantok na. Gusto mo na bang pumasok sa silid mo? Masuyong tanong ni Lennon sa dalaga. Mamaya na lang pagkatapos ng pinapanood natin. Baka mangawit ka sa pwesto mo. Gusto mo bang humiga muna? Sige. Umatras si Lennon sa dulo ng sofa para makahiga si Isabela. Inilagay niya rin ang maliit na unan sa lap niya dahil alam niyang uunan si Isabela roon. Mas komportable ito kung may unan doon. Komportable naman sila at hindi naiilang sa isa't isa. Siguro dahil bata pa lang ay magkakilala na sila at best friend niya ang kapatid nito. Lennon, may girlfriend ka na ba? Tanong ni Isabela. Tumingin si Lennon kay Isabela. Nakatutok ang tingin nito sa pinapanood nila habang siya'y bahagyang nakayuko dito. Wala. Bakit mo na itanong yan? Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Hindi pa. Bakit? Ayaw mo ba magkaroon ng kasintahan? Wala ka bang planong bumuo ng sarili mong pamilya? Sa edad mong yan, dapat may 2 ka ng anak. Bahagyang tumawa si Lennon. Hindi niya alam kung bakit tinatanong yun ni Isabela. Umayos ng higa si Isabela at tumingin sa kanya. May nakakatawa ba sa tanong ko? Kunot noon itong tanong. Mahinang pinitik ni Lennon sa noo si Isabela. Kailan ka pa ba naging concerned sa love life ko, Isabela? Sa'yo pa nga lang magulo na ang buhay ko. Dadagdagan ko pa ba? Seryoso ako, Lennon. Iniisip ko lang ang kinabukasan mo. Ayokong ituon mo laging atensyon mo sa akin. May sarili ka ring buhay. Dapat yun ang pinagtutuunan mo ng pansin. Saka ko na lang iisipin ng sarili kong buhay kapag alam kong may mag-aalaga na sa'yo. Yung taong mapagkakatiwalaan at makakasama mo habang buhay. Hanggat wala ang taong yun, mananatili pa rin ako sa tabi mo. Nawala ang kunot sa noo ni Isabela, pero seryoso naman itong nakatingin sa kanya. Nagsalubong ang mga tingin nila at walang sino man ang nais umiwas. Paano kung hindi dumating ang taong yun? Sasamahan mo pa rin ba ako kahit mawala ang kalayaan mo? Oo naman. Walang kagatul-gatul niyang sagot. Kapag nagsawa ka sa akin at ayaw mo na akong makita, hanapin mo agad ang taong yun dahil hindi ako aalis sa tabi mo kahit ipagtabuyan mo pa ako. Ngumuso si Isabela at muling binalik ang tingin sa telebisyon. Paano ko siya hahanapin? Nasa tabi ko na siya. Bulong nito. Nagpanggap si Lennon na hindi niya narinig ang sinabi ni Isabela. Binaliwala niya yon, ngunit hindi maitatago ang kasiyahan sa pigil niyang ngiti. No one knows what he truly feels towards Isabela. He was attracted to her ever since they were young. Mas lumago ang nararamdaman niya simula nang magbinata at magdalaga sila.
Ngayon na 25 na ito at siya ay 28, walang nagbago sa nararamdaman niya para rito. Pero alam niya ang hangganan ng nararamdaman niya. Hindi niya yung pinipilit sa dalaga at wala rin siyang ginagawa para malaman nito ang damdamin niya. Kung ano ang pakikitungo niya rito noon, ganoon pa rin siya hanggang ngayon. Love can wait and he's waiting for Isabella to love him too. Maybe sooner or later, destiny will favor him and grant his dreams. A dream to be loved by his first love. Kinabukasan, magkasamang nagtungo sa grocery store sina Lennon at Isabella. Nagsuot ng disguise si Isabella para umiwas sa mga fans ni Akiko. Lennon, may nakalimutan akong bilhin. Saad ni Isabella nang nakapila na sila sa counter. Sasamahan na kita. Wag na, pumila ka lang dyan para makauwi na tayo. Sandali lang ako. Nag-alala si Lennon nang umalis si Isabella, pero napanatag naman siya nang bumalik ito agad. Hawak nito ang isang supot ng feminine pad. Minsan na siyang bumili niyon para sa dalaga kaya pamilyar siya roon. Lennon, nagtaka siya nang mapansin ang pagiging balisa ni Isabella. Mahigpit din itong humawak sa braso niya. Bakit? May nangyari ba nang umalis ka kanina? May nakakilala sa akin sa loob. Hindi ko alam kung fan siya ni Akiko pero natatakot ako. Pinalibot ni Lennon ng isang braso sa balikat ni Isabella at maraan itong inilapit sa kanya. Siniguro niyang mararamdaman ni Isabella na ligtas ito kapag kasama siya. Huwag ka matakot, kasama mo ako. Hindi ka nila masasaktan habang nasa tabi mo ako. Hindi mawala ang pangamba sa dibdib ko, Lennon. Paano kapag wala ka sa tabi ko? Baka samantalahin nila yon para makalapit sa akin at saktan ako. Kailan ba matatapos to? Hindi na rin ako makapaghanap ng trabaho dahil sa kanila. Paano na ako mabubuhay nito? Paano na sinamama sa probinsya? Malapit na, Isabella. Basta narito lang ako. Bulong niya habang naglalaro sa isip niya kung ano ang gagawin sa mga taong naghahatid ng takot sa babaeng mahal niya. Gusto niyang maibalik ang normal na buhay nito. Gusto niyang alisin ang takot nito. Nakuha na niya mga ebidensyang kailangan at isisiwalat na lang ang mga yon sa paraan na hindi makakatakas sa mga salarin. Pagkatapos mag-grocery, inihatid ni Lennon si Isabella sa bahay nito. Mahigpit niyang iniutos dito na wag lalabas at wag din bubuksan ng pinto kahit sino pang kumatok doon. Nang masigurong maayos na si Isabella ay bumalik naman siya sa Fortress Headquarter. Yo mga dude, kumusta ang buhay? Masigla niyang bati kay Kiefer at Lexus. Abala sa harap ng computer si Kiefer habang si Lexus naman ay abala sa pagkain ng marshmallow na homemade raw ng asawa nitong si Vicky. Mula nang maging asawa ni Lexus ang vlogger na si Vicky Mon, ay lagi na itong masaya at mas maganang kumain ng marshmallow. Si Kiefer na asawa ni Atalia ay lagi ring inspired. Silang tatlo talaga ang sobrang close sa Fortress. Minsan ay naiinggit siya sa dalawa dahil sa masayang buhay may asawa ng mga ito. Wala kasing mukhang bibig ang mga ito kundi ang mga asawa at anak. Ikaw dapat ang tatanungin namin yan, Lennon. Kumusta? Magaling na ba ang sugat sa tagiliran mo? Tanong ni Lexus. Oo, magaling na. Mabisang gamot na binigay sa akin ni Dr. Prince. Saan mo ba nakuha ang sugat mo? Nagbakasyon ka lang pero nasugatan ka agad. Bihira ka namang masugatan kapag nasa mission tayo. Nawala ka ba sa focus? Muling tanong ni Lexus. Ngumiti si Lennon at tinapik sa balikat si Lexus. Kumain ka na lang, dude. Saad niya. Hindi niya aaminin na nakuha niya ang sugat dahil sa pagprotekta kay Isabella. Sigurado siyang tutuksirin siya ni Kiefer at Lexus tulad ng ginawa niya noong ma-inlove ang dalawa sa mga asawa ng mga ito. Ilang araw ko nang napapansin na malalim ang iniisip mo, Lennon. May maitutulong ba kami? Tanong naman ni Kiefer na hindi man lang inaalis ang tingin sa computer monitor. Iniisip ko kasi kung pupunta ako sa opisina ni Lady Sia ngayon dahil sa ginawa kong pag-iwan sa trabaho kahapon. Magkasabay na bumaling sa kanya ang dalawa at may parehong gulat na itsura. Natawa naman si Lennon bago umupo sa pwesto niya. Binibiro ko lang kayo, pero may first warning na ako kay Kapitan Eva. Sa opisina ni Lady Sia ang bagsak ko kapag nagkaroon ba ako ng violation. Bawi niya sa kaibigan. Kinabahan ako sa sinabi mo, Lennon. Bakit kasi bigla ka nilang umalis kahapon? Mabutit magagaling ang team captain ni Evo. Walang napahamak sa kanila kahit umalis ka. Usisa ni Kiefer. Personal na dahilan mga dude. Magtrabaho na tayo. Bumalik sa trabaho si Kiefer, pero si Lexus ay tahimik lang na nakatingin sa kanya.
Pilit siyang umiti rito bago inumpisahan ng trabaho. Buong araw siyang naging abala at pagsapit ng uwian ay nagpaiwan siya sa opisina. Himala yata at gusto mo mag-overtime ngayon. Anong nakain mo at sinipag ka ngayon? Biro sa kanya ni Kiefer. Ako munang bahala rito para makapagpahinga ka naman. Sige ba, tamang-tama at makakabawi ako kay Atalia kasi palagi nilang akong late umuwi. Alam mo naman, gusto ni Kapitan Ava na dito na ako magtrabaho kaysa sa bahay ko kahit na may high-tech akong gamit dun. Mabilis na pagpayag ni Kiefer, pero nanunuri naman ang tingin ni Lexus sa kanya. Baka raw kasi iwan mo na naman ang trabaho mo. Hindi na yun mauulit, kaya ikaw, huwag mo na rin uulitin yung ginawa mo. Mahirap na baka maparusahan ng tigre. Pero salamat dude ha. Wala yun, sige na, uwi na sa misis mo. Taboy niya sa kaibigan. Okay bye, pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo. Saad nito bago lumabas ng opisina. Tila ba alam nitong may gagawin siya kaya nagpaiwan. Huminga ng malalim si Lennon at binaliwala ang sinabi ni Agent Dolphin. Hinaplos niya ang mukha bago simulan ang plano niyang gawin. Gagamitin niya ang system ng Fortress para isiwalat ang krimen sa pagkamatay ni Miko at kung sino ang may kagagawan sa pagpapakalat ng issue tungkol kay Isabela. Mabilis lang niyang magagawa yon dahil konektado sa satellite ang main server ng Fortress. Kaya lang, labag sa batas ng organisasyon ang gagawin niya. Pero handa siya sa anumang parusa na matatanggap niya alang-alang sa hustisya ni Miko at kaligtasan ni Isabela. Sa apartment ni Isabela, kasalukuyang naghahapunin ang dalaga habang nanonood ng panggabing balita sa telebisyon nang matigilan siya. Napaawang ang bibig niya nang biglang mawala ang news at pinalitan ng malateleseryeng palabas kung saan naroon sina Miko, Regine at Akiko. Wala siyang ideya kung paano nangyari yun, pero pinanood pa rin niya ang mga eksena kung saan magkakasamang kumakain ng tatlo sa rooftop ng isang gusali. Totoo ba na may big project ka ngayon, Miko? Tanong ni Regine sa kuya niya. Oo, collaboration project yun ng management ko at isang international producer. Kapag natuloy ang proyektong to, matutulungan ko na kayong magkaroon ng international project. Sama-sama tayong aangat. Nakangiting sagot ni Miko. Hinawakan pa nito ang kamay ni Akiko habang nakangiti. Pero mahigpit din na magkahawak ang kamay ni Regine at Akiko sa ilalim ng mesa. Pinapakita ng eksenang yun na niloloko ni Akiko si Miko na kasalukuyan nitong nobyo. Hindi mo na kailangan gawin yun, Miko. Makukuha ko naman yun nang wala ang tulong mo. Kaya lang, kailangan mong mawala sa landas namin ni Akiko. Kaibigan kita, pero sagabal ka sa pagsikat ko. Nagulat si Miko nang bigla itong suntukin ni Regine. Natumba ang inuupuan ni Miko, pero nagawa pa rin itong lumaban. Mabilis nitong napatumba si Regine dahil sa dati nitong trabaho bilang professional stunt actor. Malakas ito at may nalalaman sa self-defense. Miko, stop it! Nasasaktan si Regine. Bitiwan mo siya. Ano ba? Pinagahampas ni Akiko ang likuran ni Miko na nakakubabaw kay Regine. Tumayo si Miko at hinarap naman si Akiko. Anong kalokohan to, Akiko? Ako ang boyfriend mo, pero mas nag-aalala ka kay Regine? Sinampal ni Akiko si Miko. Para yan sa pananakit mo kay Regine, Miko. Wala kang karapatan para saktan ng lalaking mahal ko. Mahal mo? May relasyon ba kayong dalawa, ha? Niloloko mo ba ako? Galit na tanong ni Miko. Oo, tama ka. May relasyon kami ni Regine at ginamit lang kita para sumikat ako. Natigilan si Miko. Sinamantala naman yun ni Regine. Itinulak nito si Miko para ihulog sa rooftop. Pero nagawang hawakan ni Miko ang braso nito. Lumapit si Akiko at dala ang steak knife. No, Akiko. Please don't do this. Nagmamakaawang sabi ni Akiko sa babae. Just die, Miko. Malamig na sabi ni Akiko bago nito hiniwa ang pulsuhan ni Miko. Nakabitiw si Miko at tuluyang nahulog sa gusali. Problem solved. Nakangiting sabi ni Akiko bago ito yumakap sa batok ni Regine. Hindi pa tapos ang problema kung hindi natin malulusutan ang pagkamatay ni Miko. Baka malaman nilang ginawa mong paggamit sa kasikatan niya para makilala ka. Pagkatapos, makokonekta nila ang nakaraan nating dalawa. Maraming posibilidad na magtuturo sa atin bilang salari na Kiko. Ako na bahala sa bagay na yon, Regine. Makokontrol ng pamilya ko ang lalabas sa media at empleyado namin ang isa sa magaling na abogado sa bansa.
makakayang lusutan ni Atty. Jugstan ng bagay na to. At syempre, sa tulong na rin ng koneksyon ng pamilya ko. Focus ka lang sa trabaho at gagawa tayo ng proyekto na magkasama para mas mabilis ang pagsikat mo. Isa pa, kailangan nating magpanggap na wala tayong relasyon. Sunod-sunod na humugot ng malalim na paghinga si Isabela pagkatapos mapanood ang eksenang yon. Nagpupuyos ang dibdib niya sa galit dahil sa ginawa ni Akiko at Rojin sa kapatid niya. Akala niya itapos na ang palabas dahil naputol na yon. Pero lumitaw naman ang video ng pag-uusap ni Akiko at Director Alwasan para ipakalat ang larawan niya bilang double actress ni Akiko. Pinakita rin ang pagpunta ni Rojin at Akiko sa isang hotel. At ito ang kahalikan ng aktor habang lasing na akala ng fans ni Akiko ay siya. Mga hayop kayo. Dahil sa kasakiman niyo, namatay ang kapatid ko at nawalan ako ng trabaho. Mabubulok din kayo sa kulungan. Galit niyang bulalas habang nakatingin sa telebisyon. Bumalik na ang panggabing balita at naging laman nun ang tungkol sa katatapos lamang na palabas. Nagpapasalamat siya sa sinumang tumulong sa kanya para bigyan ng hustisya ang kapatid niya at para linisin ang pangalan niya. Nabaling ang atensyon ni Isabela nang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya agad ang tawag nang makita ang pangalan ni Lennon sa screen. Hello, Lennon. Nasaan ka? Napanood mo ba ang Isabela? Natigilan si Isabela sa garalgal na boses ni Lennon sa kabilang linya. Lennon, bakit ganyan na boses mo? May nangyari ba? Nag-aalala niyang tanong. Huwag ka munang magsalita. Pakinggan mo muna ako. Sige, makikinig ako. Sandaling natahimik sa kabilang linya si Lennon bago ito muling nagsalita. 5 years old ka nang una kitang makita. Napaka-cute mo noon habang nilalaro kita sa crib mo. 8 years old naman nang una mong bigkasin ang pangalan ko. 12 years old nang una kang magalit sa akin dahil hindi kita pinasan sa likuran ko. May sakit kasi ako noon at natatakot akong masaktan ka kapag natumba tayong dalawa. 18 years old ka nang una kitang isayaw at bigyan ng rosas. Ilan lamang yan sa mga alaalang hindi ko malilimutan, Isabela. Simula nang makilala kita, nangako ko sa sarili ko na poprotektahan kita. Hindi kita hahayaang umiyak at malungkot. Magbabayad ang sino mang magdudulot ng kalungkutan sa'yo. Pero isa yata ako sa magpapalungkot sa'yo, Isabela. Ano bang sinasabi mo, Lennon? Nakainom ka ba o nalipasan ng gutom? Hindi kita maintindihan. Gusto kong malaman mo na malakas na tunog ng alarm ang narinig ni Isabela sa kabilang linya, kaya hindi niya narinig ang sinasabi ni Lennon. Hello, Lennon? Pakiulit ng sinabi mo. Hindi ko kasi narinig. Nasaan ka ba? Bakit may tunog ng alarm dyan? Mahal kita, Isabela. Mahal na mahal. Natahimik si Isabela, pero hindi ang puso niya. Malakas ang tibok niyon sa hindi inaasahang mga salita mula kay Lennon. Hinawakan niya ang tapat ng kanyang puso bago ngumiti. Marahil pagkakataon na rin yun para ipagtapat ang pagmamahal niya para dito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang pagmamahal niya para kay Lennon. Isang araw ay nagising na lang siya na nagsasawa na siyang makipagrelasyon sa ibang lalaki dahil si Lennon lang ang gusto niyang makasama. Lennon, I love... Naputol ang sasabihin ni Isabela nang marinig ang isang boses sa kabilang linya. What have you done, Agent Squirrel? You did a terrible mistake. Maotoridad na sabi ng isang babae bago tuluyang naputol ang linya. Hello, Lennon? Sinubukan niyang tawagan ulit si Lennon, pero hindi na niya ito makontak. Kinabahan siya sa kung anong kasalanan ang ginawa nito at kung bakit tinawag itong Agent Squirrel ng babae. Ang alam niya ay nagtatrabaho si Lennon sa factory ng mga dilata mula nang mapadpad sila sa Maynila. Pero sa narinig niya ay mukhang itinatago ni Lennon ang totoong trabaho nito sa kanya. Pagkatapos gamitin ni Lennon ang computer system ng Fortress, tinawagan niya si Isabela. Hindi niya alam kung anong parusa ang naghihintay sa kanya. Kaya nagpasya siyang ipagtapat kay Isabela ang totoo niyang nararamdaman dito. Pero may nagtangkang pumasok sa system nila. Nahirapan silang pigilan yun, kaya tumunog ang security alarm sa headquarter ng Fortress. Naipagtapat niya ang totoong nararamdaman kay Isabela bago niya narinig ang boses ni Boss Ami sa likuran niya. What have you done, Agent Squirrel? You did a terrible mistake. Mabilis niyang pinatay ang tawag bago tumayo upang magbigay galang sa tinitingala at hinahangaan ng lahat ng agent sa Fortress. Boss Ami.
Nakayuko at kinakabahan niyang bati. Nilagpasan siya nito para lapitan ang main server ng security system. Hindi pa rin tumitigil ang alarm dahil patuloy pa rin sa pagpasok ang intruder. Nagawa na rin ng intruder na mag-download ng files mula sa server nila bago yun pigilan ni Ami. Seryoso at mabilis itong nagtipa sa keyboard. Walang duda sa kakayahan ng boss ng Fortress dahil nagawa nitong pigilan ng intruder sa pagkuha ng mga files. Nakita pa niyang nagtanim si Agent Ami ng self-destruction virus sa system ng kalaban. Tumigil na rin ang security alarm nang matapos si Boss Ami. You risk everyone's safety. Do you know that, Agent? Yes, boss. Be thankful that I'm still here doing some paperwork late at night, or else someone might steal our confidential files. Apology for what I did, Boss Ami, but I'm willing to face the consequence of my action. Nakayuko pa rin niyang sabi. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito dahil ayaw niyang makita nito na hindi talaga siya nagsisisi sa ginawa. Walang pagsisisi sa puso niya kung para sa kapakanan ni Isabela ang ginawa niya at para sa hustisya ni Nico. Pero hindi niya rin gugustuhin na mapahamak ang mga kasama niyang agent. Nagpapasalamat na rin siya at napigilan ni Boss Ami ang intruder bago pa manakaw ang mga confidential files ng Fortress. Lady Sia will handle your punishment, Agent Squirrel. Proceed to her office now. Noted, boss. Lumabas ng security room si Lennon. Binaybay niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Lady Sia. Hindi yata ito umuuwi ng sariling bahay. Ginawa ng tahanan ng opisina sa Fortress. Bumigat ang paghakbang niya nang matanaw ang pintuan ng opisina nito. Totoo talagang sinasabi ng ibang agent na mas gugustuhin na nilang tumakbo pabalik kapag natanaw ang opisina nito. Ngayon ay malalaman na rin niya kung ano ang kinatatakutan ng mga agent kay Lady Sia. Kumatok si Lennon sa pintuan. Pinagbuksan naman siya ng mukhang teenager na babae. Inosente ang mukha nito at parang napakabait tingnan. Hello, welcome and feel what you feel. Please leave your gadgets here. Masigla nitong sabi kasabay ng mayumi nitong tawa. Inilagay ni Lennon ang cellphone sa lalagyang itinuro ng babae. Pagkatapos ay kunot noon niya itong pinagmamasdan. Nagtataka siya kung sino ang babae dahil sigurado naman siya na walang teenager na agent ng Fortress. Ang alam niya si Agent Herlinda na ang pinakabata sa Fortress agent. Ito rin ang pinaka-immature at pinakasosyal sa lahat. Pero nagbago na raw ito, sabi ng pinsan nitong si Agent McLaren. Hi, kapatid ka ba ni Lady Sia? Nasaan siya? Narito ako para tanggapin ang parusa ko. Tanong niya sa babae pagkatapos nitong isara ang pinto. Napansin din niya ang malawak na espasyo sa loob. Sa tingin niya ay pwedeng mag-sparring doon ng 4 hanggang 6 na tao. Alam ko, at magsisimula na ngayon ang parusa mo. Seryoso nitong sabi na parang naging ibang tao. Nagulat si Lennon nang mabilis sumugod ang babae sa kanya. Hindi niya naiwasan ang malakas nitong suntok sa sikmura niya. Napaluhod siya sa sakit, pero isang suntok ang naramdaman niya sa panga na tuluyang nagpatumba sa kanya. Ay, uuwi na sana ako, pero may isa na namang pasaway ang kailangan matuto ng tamang asal. Wala pa naman ako sa mood ngayon. Pinilit tumayo ni Lennon sa kabila ng sakit na ginawa sa kanya ng babae. Nakalimutan niya kung paano ilarawan ng ibang agent si Lady Sia. Mukha raw itong inosente, pero nakakatakot at walang duda na si Lady Sia ang babaeng kaharap niya. Lady Sia Gibson. Sambit niya sa pangalan ng babae. Ngumisi ito at nawala ang bakas ng kainosentehan sa muka. Yes, and welcome to my office. Muling sumugod sa kanya si Lady Sia. Hindi may kakaila na malakas ito at may taglay na kakaibang bilis. Iisang pagsasanay naman ang pinagdaanan nilang mga agent, pero kakaiba ang estilo sa pakikipaglaban ni Lady Sia. Parang nagkaroon ito ng special training at hindi niya masundan ang mga galaw nito. Nakakagawa siya ng opensa, pero palagi siyang nasa depensa. Madalas din siyang tamaan ng mga atake nito at tuluyan siyang napabagsak. Pinilit pa rin niyang bumangon kahit nahihirapan siya. Your ability is being tested, and it's time to face your real punishment, Agent. Real punishment? Hindi pa ba ito ang parusa ko? Hindi pa. Ability test pa lang to. Dito ako magbabase kung anong parusa ang nararapat sa mga pasaway na kagaya mo, regardless the violation you made. Anong parusang nararapat sa akin? Hindi nagustuhan ni Lennon ang ngising pumaskil sa labi ni Lady Sia.
Nasasalamin niya ang kakaiba nitong katauhan sa ngising yon. Arm and leg will lead you the way. Nang sambitin nito ang arm at leg, pumasok ang dalawang lalaki sa silid. Matangkad at namumutok sa muscle ang katawan ng dalawa. Ngunit napansin din niya ang pagkakahawig ng mga ito sa isa't isa. Twins, bring him to his final destination, the life and death punishment. Namutla si Lennon sa binanggit na parusa ni Lady Sia. Hindi siya nakapalag nang baliwala siyang buhatin ni arm at leg. Parang bumuhat lang ng bulak ang dalawa at malabong makatakas ang sinuman kapag nasa paligid ang mga ito. Ngunit wala naman sa plano niya ang pagtakas dahil haharapin niya ang parusa sa ginawa niyang kasalanan. Samantala, bumalik sa trabaho si Isabela bilang stunt woman pagkatapos ng mga nangyari. Nawala na rin ang mga pagbabantang natatanggap niya simula nang ma-broadcast kung paano namatay si Miko. Ang dating manager ni Miko ang umasikaso sa pagsampa ng kaso kay Regina Takiko. Hindi rin nakaligtas sa kaso si Director Alwasan at Attorney Jugstan. Nagkaroon pa ng ibang kaso si Attorney Jugstan na tinuturong salarin sa pagkamatay ng dating assistant ni Miko na si Tirso. Ngunit itinuro nito ang mastermind ay si Regine. Humarap sa patong-patong na kaso ang mga ito na sumira din sa karera ni Regine at Takiko bilang mga artista. Nagpatuloy pa rin ang teleserye ng mga ito, pero nagbago na ang plot niyon. Namatay ang dalawa sa eksena at napalitan ng ibang karakter ang mga bida. Sa wakas nabigyan na rin natin ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid mo, Isabela. Saad ni Manager Cruz. Magkasama sila ngayon ng dating manager ni Miko at pinapanood nila ang kasalukuyang balita ng pagdakip ng mga pulis kina Regine, Akiko at Director Alwasan. Natanggalan naman ng lisensya sa pagkaabogado si Attorney Jugstan. Salamat sa tulong mo, Mr. Cruz. Malaki ang nagawa mo para maparusahan sila. Mas malaki ang ginawa ng taong nag-broadcast sa krimen nila. Kung wala yun, wala rin akong pangahawakan para lumaban sa kanila. Sana makilala ko ang taong yun at makapagpasalamat ng personal. Ako rin, Mr. Cruz. Gusto ko rin siyang makita at makilala. May hinala si Isabela na si Lennon ang may kagagawa niyon. Pero hindi niya yun makumpirma rito. Hindi na niya ito makontak simula ng araw na yon. Maging ang mga adoptive parents ni Lennon ay walang alam kung nasaan ang binata. Pagkagaling niya sa opisina ni Mr. Cruz ay umuwi na siya sa bahay. Ganoon ang naging routine niya. Bahay at trabaho na lang ang paulit-ulit niyang ginagawa sa nakalipas na 1 taon. 1 taon na pero hindi ka pa rin nagpapakita. Nasaan ka na ba, Lennon? Bakit hindi kita makontak? Kung alam ko lang ang lokasyon ng trabaho mo, pinuntahan na sana kita. Kaya lang hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang totoo mong trabaho. Bumalik ka na, please. Miss na kita. Saad niya habang hawak ang naka-frame na larawan nilang dalawa. Narinig ni Isabela ang pagtunog ng cellphone niya. Mabilis naman niyang kinuha yon. Hello? Excited niyang sagot sa kabilang linya. Hindi niya tiningnan kung sino ang caller dahil umaasa siyang si Lennon ang tumatawag sa kanya. Hello, Miss Isabela Ramos. May scheduled po tayo ng taping bukas. 9 AM po ang call time sa Plaza Mercada. Noted po. Thank you. Nadismaya si Isabela pagkababa niya sa tawag. Trabaho lang pala. Akala ko ikaw na. Saad niya at pabagsak na humiga sa kama. Niyakap niya ang picture frame bago pumikit. Tulad ng dati, nakatulog siya habang yakap ang larawan nila ni Lennon. Kinabukasan, mas maagang dumating si Isabela sa call time. Naroon na rin ang mga crew na nag-aayos ng setup para sa ginagawa nilang action movie. Ginagampanan niya ang stunt double ng assassin na karakter sa pelikula. Sinuot na rin niya ang costume at inayos ang makeup artist ang itsura niya. Maya-maya ay sumalang na rin siya sa stunt na gagawin niya. Action! Hudyat ng direktor. Tumalon si Isabela mula sa punong kinatatayuan niya. Ibinasiwas niya ang hawak na sandata sa mga kalaban. Sa tulong ng harness na suot niya, para siyang nakalutang habang nakikipaglaban. Sinunod lang niya ang steps para mas makatotohanan ng mga eksena. Natapos ang eksena na nakayuko siya habang nakatusok ang hawak na sandata sa lupa. Cut! Masayang sigaw ng direktor. Tumayo si Isabela at narinig niya ang palakpakan ng mga tao sa paligid niya. Tuwang-tuwa ang mga ito na para siyang nagtanghal. Miss Isabela, why don't you consider my offer to become the next female superstar? With your talent and beauty, I know you'll be famous. Ngumiti si Isabela sa sinabi ng direktor.
Pero pareho lang din ang sagot niya rito tulad ng palagi niyang sinasagot sa ibang nag-o-offer sa kanya. Alam naman niyang may ganda rin siyang taglay na gaya sa mga artista. Pero ayaw niya ng magulong mundo. Ayos na siya sa pagiging stunt woman. Salamat po sa pagtitiwala, Direk. Pero ayoko po ng spotlight. Masaya na po ako magtrabaho sa likod ng kamera. Magalang niyang pagtanggi na hindi nito tinutulan. Sige, kung yan ang pasya mo. Pero sa oras na magbago ang isip mo, magsabi ka lang, okay? Opo, Direk. Hanggat maaari ay ayaw niyang magkaroon ng problema sa mga taong nagtatrabaho sa media. Nakakatakot kalaban ng mga ito at pwede nilang sirain ang buhay ng isang tao. Ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanya at sa fans ni Akiko. Ayaw rin niyang maulit ang nangyari sa kanyang Kuya Miko. Ngayon pa nawala sa tabi niya ang nag-iisang tao na poprotekta sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, sa bahay agad ang diretsyo ni Isabela. Pagbaba niya ng taxi, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi ito pamilyar sa kanya, pero napansin niya ang pakete ng marshmallow sa kamay nito. Ikaw ba si Isabela Ramos? Anong kailangan mo? Balik na tanong niya sa lalaki. Ako si Lexus. Kasama ko sa trabaho si Lennon. Sumama ka sa akin kung gusto mo siyang makita. Walang paligoy-ligoy nitong sabi. Nagdududa siya sa intensyon ng lalaki. Pero kung si Lennon ang usapan ay susugal siya. Nasaan siya? Tanong niya kay Lexus. Itinuro nito ang isang sasakyan. Nagtungo ito roon na sinundan naman niya. Wala siyang ideya kung saan sila pupunta. Matyaga siyang naghintay hanggang tumigil ang sasakyan sa tapat ng malaki at matayog na gusali. Nasa loob siya. Saad nito. Tahimik na sumunod si Isabela kay Lexus. Ilang pasilyo ang nilikuan nila bago ito tumigil sa harap ng isang silid. Pumasok ka na. He needs you. Binuksan ni Lexus ang pinto. Dahan-dahan namang siyang pumasok. Ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita si Lennon. Pasandal itong nakahiga sa hospital bed at nakatingin sa labas ng bintana. Lennon? Naluluha niyang sambit sa pangalan nito. Tuluyang pumatak ang luha ni Isabela nang bumaling ito sa kanya at sambitin ang pangalan niya. Isabela? Patakbong lumapit si Isabela kay Lennon at mahigpit niya itong niyakap. Saan ka ba nagpunta? Bakit bigla ka nawala? Matagal na kitang hinihintay. Umiiyak nitong tanong dito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Humiwalay sa pagkakayakap si Isabela kay Lennon. Pinahid niya ng palad ang luha sa pisngi niya. May lalaking lumapit sa akin kanina pag uwi ko galing sa trabaho. Nagpakilala siyang si Lexus at dinala niya ako rito. Pasaway talaga ang kumag na yun. Itatago ko talaga ang mga marshmallow niya. Nalungkot naman si Isabela na parang labag sa loob ni Lennon na naroon siya. May nagbago na ba sa nakalipas na 1 taon, Lennon? O ikaw pa rin ang Lennon na kilala ko? Gusto niyang malaman na ito pa rin ang Lennon na kilala niya. Ang Lennon na nagbitiw sa kanya ng pangako na aalis lamang sa tabi niya kapag may ibang lalaki na mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Ngunit nasaktan siya nang umiwas ng tingin si Lennon. Muli itong tumingin sa labas ng bintana na parang mas interesante yung tingnan kaysa sa kanya. Marami ang pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon, Isabela. Oo, at hindi lang Lennon. Ikaw ba rin ba ang Lennon na kilala ko? Muli niyang tanong. Oo, ako pa rin si Lennon. Napangiti si Isabela sa sagot niya. Bumaling ang lalaki sa kanya at hindi niya nakikita ang kasiyahan sa mga mata nito tulad ng nararamdaman niya. Pero hindi na akong Lennon na kilala mo, Isabela. Dugtong nito. Nawala ang ngiti sa labi ni Isabela at napalitan ng pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Kalimutan mo na mga sinabi ko noon, Isabela. Wala nang kwenta ang mga yun. Pagak siyang natawa. Sinakop ng lungkot ang puso niya sa lamig ng pakikitungo ni Lennon sa kanya. Sinabi mo sa akin na mahal mo ko bago ka biglang nawala. Hindi ko alam kung saan ka pumunta o kung anong nangyari sa'yo. 1 taon ako naghintay. Pero yun lang ang sasabihin mo sa akin? Na walang kwenta ang mga sinabi mo noon? Ayaw mo bang malaman na mahal din kita, Lennon? Hindi na yun mahalaga, Isabela. Umuwi ka na at baka gabihin ka sa daan. Aalis lang ako kung sasagutin mo ang tanong ko. Bumuntong hininga si Lennon at walang interes na nagsalita. Sige, ano yun? Itanong mo na para makaalis ka na.
Bahagyang tumingin sa taas si Isabela para pigilan ang pagtulo ng luha. Nasaktan siyang marinig na pinagtatabuyan siya ni Lennon ngayon. Muli lang siyang tumingin sa lalaki nang kontrolado na niya ang sariling emosyon. Ibang babae na bang nagmamayari sa puso mo? Nakatitig niyang tanong dito. Oo, may iba na akong mahal. Ngumiti si Isabela. Masakit ang narinig niya, pero hindi siya naniniwala sa mga salitang yun. Kilala niya si Lennon at alam niya kung kailan ito nagsisinungaling. Mabilis na tingin sa kaliwa at 2 beses nakisap mata. Ganun pala ako ka-observant pagdating sa'yo, Lennon. Nasagot ko ng tanong mo. Makakaalis ka na. Bale wala nitong sabi. Dumukwang si Isabela kay Lennon at mabilis itong hinalikan sa labi. Lihim siyang napangiti nang makita ang pagkabigla nito sa ginawa niya. Salamat at buhay ka, Lennon. Pero huwag kang umasa na maniniwala ako sa sinabi mo. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Memoryado ko na mga reaksyon pinapakita mo. Sabi niya bago siya umalis. Pero nangangako siyang babalikan ito sa mga susunod na araw. Ilang minuto nang nakaalis si Isabela, pero dinilayatan nito ang kaluluwa ni Lennon. Hanggang ngayon ay tulala pa rin ito sa hindi inaasahang halik mula sa dalaga. Are you awake? Or you're daydreaming about the girl earlier? Bumalik sa wisyo si Lennon nang marinig ang boses ni Lady Sia sa silid niya. Masamang tingin ang pinukol niya sa disciplinary action officer ng Fortress. Hindi niya makakalimutan na pinain siya nito sa isang gyera sa labas ng bansa. Halos 1 taon siya nakipaglaban doon para mabuhay. Pero naging dahilan yun sa isang karanasan na hindi niya malilimutan. Kulang pa ba ang parusa mo sa akin kaya narito ka, Lady Sia? Walang emosyon niyang tanong sa babae. Humalakip-kip ito habang pinagmamasdan ng iba pang bahagi ng katawan niya na natatakpan ng kumot. Nope. Sapat na ang naranasan mo para sumunod ka sa batas ng organisasyon. Sapat na rin yun para hindi ka tularan ng ibang agent. Naging magandang ehemplo ang nangyari sa'yo. Maganda? Anong maganda sa nangyari sa akin, ha? Gumawa ako ng kasalanan pero halos buhay ko ang naging kabayaran. Nakaligtas ako sa pagsabog, pero nawalan ako ng isang binti dahil sa gerang yun. Sana pinatay mo na lang ako. Gigil niyang sumbat kay Lady Sia. Yun ang dahilan kaya siya nagsinungaling kay Isabela. Ayaw na sana niyang magpakita rito dahil sa kapansanan niya ngayon. Magiging pabigat lang siya sa dalaga dahil wala na siyang kwenta. Paano pa niya ito mapoprotektahan sa kondisyon niya ngayon? Kung nawalan ka ng binti, maaari pa rin niyang palitan ng artificial na binti para makalakad ka ng normal. Magpasalamat ka dahil isang binti lang ang nawala sa'yo. Mahinahon itong sabi. Di salamat. Salamat dahil nawalan ako ng isang binti sa parusa mo. Sarkastiko niyang sagot. Maraming buhay rin ang nawala dahil sa kasalanan mo. Sigaw ni Lady Sia na ikinagulat ni Lennon. Nagrereklamo ka dahil sa pagkaputol ng isa mong binti. Pero hindi mo naisip ang naiwang pamilya ng mga namatay na agent. Ganyan ka baka makasarili, Agent Squirrel? Namatay sila dahil nakuha ng kalaban ng mga impormasyon nila. Naisip mo ba yon, ha? Hindi agad nakasagot si Lennon. Nawala sa isip niya na posibleng nakakuha pa rin ng konting impormasyon tungkol sa mga agent ang pumasok noon sa server ng Fortress. Calm down, Lady Sia. He's a patient. Tumingin si Lennon sa bagong dating na doktor. Mahinahon itong lumapit kay Lady Sia. Seryoso lang ito habang kinakausap ang babae. Pinagsasabihan ko lang siya, Dr. Prince. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Alam mong meron ka ng ginawa sa kanya bago pa siya naging pasyente, Lady Sia. Ako nang bahala sa kanya. Mahinahong sabi ni Dr. Prince na nagpakalma sa babae. Okay, sige. Tapos na rin ang obligasyon ko sa kanya. Pero ipaunawa mo sa agent na yan ang napakaliit na dahilan para sumuko siya sa buhay. Wala sa binti niya o sa ibang parte ng katawan ng kalakasan, kundi nasa utak. Paganahin niya ang utak para lumaban. Don't worry. He heard everything you said. Saad ni Dr. Prince. Tumingin naman sa kanya si Lady Sia. Napayuko si Lennon dahil pakiramdam niya ay nararapat niyang gawin yon. Malakas ang presensya nito na mahahalin tulad sa boss ng Fortress. We, Agent of Fortress, will never surrender no matter the situation we're in. Don't forget about it, Agent Squirrel. Isipin mo rin ang dahilan kung bakit mo sinuway ang organisasyon at kung bakit mo isinakripisyo ang sarili mo para ron. Kung susuko ka,
Para mo na rin sinabi na walang saysay ang lahat ng pagsuway mo noon, kapalit ng hustisya na gusto mo. Mahigpit na bilin ni Lady Sia bago lumabas ng silid. Hindi nalingid sa mga ito ang dahilan ng pagsuway niya noon sa organisasyon, kaya pinakialaman niya ang server ng Fortress. Napilitan din siyang aminin na siya ang nagpakalat ng video noon ni Regina at Akiko kasama si Miko bago ito namatay. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit nalaman ng organisasyon ang tungkol kay Isabela, dahil matitinik silang lahat sa pag-alam ng kahit na anumang impormasyon. Don't mind her. She's just concerned. Nanghihinayang siya sa talento mo kung susuko ka na lang dahil sa nangyari sa'yo. Sabi ni Doc Prince pagkaalis ni Lady Sia. She's right. Nawalan ako ng pag-asa dahil sa pagkaputol ng isang binti ko. Pero alam kong may kakayahan pa rin ako para tumulong sa team ko. What's your decision? Tatanggapin mo na ba ang artificial na binti na binibigay ng Fortress sa'yo? Tanong ni Dr. Prince. Yes. It's my only choice to walk like a normal person again. Good. Once you're fully healed, we will test your new legs. Nanatili si Lennon sa Fortress Hospital para magpagaling. Salita naman siyang binibisita ng mga kasama niya mula sa Spy Division. Baliwala na sa mga ito ang ginawa niya noon dahil napagbayaran na raw niya yon. Isang araw, akala niya ay agent ang muling pumasok sa silid niya. Pero nagulat siya nang makita si Isabela kasama ang medyo may edad na lalaki. Isabela, bakit narito ka na naman? Labag sa loob niya ang pagtataboy rito. Gusto muna niyang bumalik sa normal ang kilos niya bago muli itong makasama. Ipapakita ko lang sa'yo na hindi ako apektado sa nangyari sa'yo, Lennon. Kahit ano pang mawala sa parte ng katawan mo, o kahit ano pa ang trabaho mo, desidido pa rin ako na gusto kitang makasama habang buhay. Mahal kita, at hindi ako papayag na mawalan ng silbi ang isang taon kong pagtitiis na hindi ka makita. Determinado nitong sagot. Sandali, paano mo nalaman ang kondisyon ko ngayon? Narinig ko ang pag-uusap niya ni Lady Sia noong unang araw na pumunta ako rito. Nakasalubong ko siya sa pintuan at sinabi niya sa akin na manatili muna ako ron. Ginawa niya yon? Oo, Lennon. Aminin mo, ikaw ba ang tumulong para malutas ang kaso ni Kuya Miko? Tumango si Lennon. Wala na rin namang dahilan para ilihim pa sa dalaga ang lahat. Kaya ka pinarusahan at dinala sa gyera? Kaya ka nawala ng matagal? I'm sorry, Isabela. Yun lang kasi ang alam kong magagawa ko para mabigyan ng hostisya si Miko at para maprotektahan ka. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ako ang dapat mag-sorry dahil binuwis mo ang buhay mo at trabaho mo para sa amin ni Kuya. Mahal ko si Miko at mahal na mahal kita. Kaya kong gawin ang lahat para sa inyo. Kaya pala napakahusay mong makipaglaban dahil sa uri ng trabaho mo. Paano mo nalaman ang trabaho ko? Bukod sa nalaman ko kay Lady Sia, nalaman ko rin ang totoo mong trabaho kay Lexus dahil kailangan ko raw tanggapin yon bago ko gawin ang plano ko ngayon. May pahintulot na rin to mula sa mga magulang ko at mga magulang mo. Wala silang lahat tutol. Ikaw na lang ang tatanungin ko, Lennon. Tungkol saan? Nagtataka niyang tanong. Naglabas ng isang kahon si Isabela mula sa bulsa nito. Will you marry me? Nagulat si Lennon nang ipakita ni Isabela ang singsing sa kanya. Napakamot siya sa batok at pasimpleng tumingin sa CCTV sa loob ng hospital room. Kapag naka-broadcast to sa buong building, humanda ka sa akin, Kiefer. Bulong niya. Pakiramdam niya pinagtitripan siya ni Kiefer dahil sa ginawa niyang pang-aalaska nang umibig ito kay Atalia noon. Lennon, kung hindi mo tatanggapin ang proposal ko, wala ka rin pagpipilian. Sinama ko na rito si Father Gomez para ikasal niya tayong dalawa. Hindi naman siya makapaniwalang tumingin kay Isabela. Nasurpresa talaga siya sa ginawa nitong aksyon ngayon. Hinawakan niya ang kamay nito bago isara ang hawak nitong kahon. Isabela, hindi mo naman to kailangan gawin. Kung nasaktan kita sa sinabi ko, I'm sorry. Binabawi ko ng lahat. Magulo lang ang isip ko nun dahil sa kalagayan ko at ayaw kong maging pabigat sa'yo. Mahal din kita at hindi ko pinangarap na pakasalan ka sa ospital. Hintayin mo makalabas ako rito at pakakasalan agad kita sa simbahan. Okay ba yun? Pangako? Naluluhan itong tanong. Pangako, nasa harapan natin si Father oh. Ngumiti si Isabela bago tumingin sa kasama nito. Ngumiti rin ang Ginoo.
Mukhang okay na kayo. Lalabas na ako, iha. Paalam nito bago lumabas ng silid at iniwan silang dalawa. Alam ni Father na kailangan natin magsalo rito. Biro ni Lennon. Ang totoo, hindi siya totoong pare. Siya ang dating manager ni Miko. Nagpatulong lang ako sa kanya kasi baka tumanggi ka sa proposal ko. May plan din ako para hindi ka makawala sa akin. Nakangiting umiiling si Lennon bago niya niyakap si Isabela. Ikaw ang first love ko at matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na to. Hindi ako tatanggi na makasama ka habang buhay. I love you, Isabela. I love you too, Lennon. Kahit ano pang kulang sa katawan mo, tanggap ko, okay? Basta wag mo lang akong iiwan. Magsasama tayo habang buhay. Narinig niyang umiyak si Isabela habang nakayakap din ito sa kanya. Nangili din ang luha niya dahil sa wakas ay pumabor na rin sa kanya ang tadhana at mahal din siya ng babaeng matagal na niyang minamahal. Samantala, sa security room, titig na titig sa monitor si Kiefer at Lexus habang pinapanood ang eksena sa hospital room ni Lennon. Hinihintay nila itong umiyak para may magamit silang pang-blackmail sa pang-aalaska nito. Pero biglang nawala ang pinapanood nila at napalitan yun ng nakangiting mukha ni Lady Sia sa screen. You're disturbing their privacy, agents. Do you want to come in my office? Ayos lang kami, Lady Sia. Salamat sa imbitasyon pero hindi kami interesado. Kinakabahang sagot ni Kiefer. Nagtataka rin ito kung paano nagawang palitan ni Lady Sia ang pinapanood nila. Pero nalaman rin ito ang sagot nang makita si Boss Ami sa likuran ni Lady Sia sa screen. Wala namang imposible sa boss nila. Back to work, agents. Maotoridad na utos ni Agent Ami. Yes, boss. Magkasabay na sagot ni Kiefer at Lexus na tila maaamong tupa. Dalawang babaeng nakakatakot ba naman ang sumaway sa kanila? Magkasabay rin silang bumuntong hininga nang mawala sa monitor ang mukha ni Lady Sia. Makalipas ang 2 buwan ay tuluyang na-discharge si Lennon sa ospital. Sinanay na rin niya ang sarili sa paggamit ng artipisyal niyang binti. Palagi niyang kasama si Isabela kapag wala itong trabaho, kaya nagkaroon siya ng inspirasyon at bumalik agad sa normal ang kilos niya. Tinupad naman niya ang pangako kay Isabela. Nagpakasal muna sila bago siya muling bumalik sa trabaho bilang agent ng Fortress. Si Isabela naman ay nanatiling stunt double actress. Walang nagbago sa dati nilang buhay. Pero ang kaibahan lang ay opisyal na silang mag-asawa at magsasama habang buhay. At kapag kaloob na ng Diyos ay bubuo na rin sila ng anak na lalong magpapatibay sa kanilang pagsasama. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.